Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 1. I can't believe this! Napapalatak si Leilani. Muli silang nagkatipon-tipon ng kanyang mga kaibigan. Si Jay din. Oo, kumpirma ni May, sabay baling sa tinutukoy. Welcome to the club, friend. Talagang hinihintay pa ng kaibigan nilang iyon na makumpleto silang siyam sa rooftop ng bahay ni na Frances. Bago nito pinasabog ang bomba. They're talkative friends who talk about nothing but her work just got a boyfriend. A boyfriend? Sa kanilang lahat, ito na yata ang pinakahuling taong naisip niyang magkaka-boyfriend. Wala kasi itong ibang nakikita, kundi ang kamera nitong kasakasama yata nito hanggang sa pagtulog. Kung nakakatulog pa nga ito sa sobrang demanding ng trabaho nito bilang photojournalist. Who's the unfortunate guy? Birong tanong ni Jack. Tao ba yon? Nag-i-exist ba siya sa Earth? Baka naman kalahiyan ni Rachel. Singit na rin ni Jared. Isa ring reptilya? Ngumunguya pa ng pansit. Ang tinutukoy ng mga ito. Silang mag-react. Excuse me? Hindi ako reptilya. Ako'y isang plankton. Ay, oo nga pala. Pakikisakay na lamang ni Jared. Sorry, akala ko kasi nag-e-involve ka na. Hindi pa. Dinampot nito ang bote ng mineral water at basta na lamang tinungga ang lamang niyon. Pero malapit na, naningkit ang mga mata niya nang titigan nito. Kung ang iba sa kanila ay hindi napansin ang pag-iiba sa tinig nito at mga mata nang sabihin ang mga salitang yon, siya ay nahuli ang lahat ng yon. Something was amiss on their weirdest friend. Subalit, hindi na niya ito napagtuunan ng pahanang pansin dahil nabaling na ang atensyon ng lahat kay Jade na ngayon ay hindi na mapigil ang ngiti sa mga labi habang nangingislap ang mga mata. In love nga talaga ang loka. So again, Jade, who's the unfortunate guy? Ryan? Natahimik silang lahat. Pero syempre, intro pa lang yon ng sunod-sunod na tanong. Ryan? As in Ryan San Diego? My fiancé cousin? As it ang isa sa mga antipatiko naming kapitbahay rito sa Rancho Estate? My boss. Teka, war kayo nun ha? Wasn't he the one whose head you tried to bang with your camera during Rachel and Liz engagement party? At hindi ba't ilang beses mo nang tinangkang ibarang ang lalaking yon? And now, you are telling me you are together? Sabi mo noon, mas gugustuhin mo pang ma-stranded sa basilan kaysa makasama ang Ryan na yon. Pero hindi ka nga na-stranded sa basilan. Magkasintahan pa kayo ngayon. Are you joking us? Binatukan lang niya si Rachel. Kung ano-ano na naman kasi ang pinagsasabi nito. Tumahimik ka nga riyan, bulong pa niya rito. At baka ikaw pang mapagbalingan ng mga yan. Nang matamemi ito, sa unang pagkakataon ay mas tumibay ang paniniwala niya na may nangyayari nga rito nang hindi nito dinadaldal sa kanila. Ngunit dahil sa anunsyo ni Jade, next time na lang niya uudyukan ng mga kaibigan nilang imbestigahan ito. Ano bang masama sa pagiging magkasintahan namin ni Ryan? Ayaw nyo ba sa kanya? Oo, mabilis na sagot ni Cherry. Ang gusto namin ay hiwalayin mo siya ngayon mismo. He's not good for you.
Hindi galit, kundi matinding hinanakit ang nakita niyang gumuhit sa magandang mukha nito. How could you say that? Hindi niyo pa naman nakikilala ng husto si Ryan ah. I know he's a good enough for me. Binalingan siya nito. Lay, ipagtanggol mo ako. Don't call me Lay. Basta ipagtanggol mo ako. Ikaw ang nagpayo sa akin na sundin ang sinasabi ng puso ko, hindi ba? Ang sabi ng puso ko, mahal ko si Ryan. Kay horror, sambit ni Rachel. Hindi pa rin talaga nito mapigilan ang sobrang katabilan. Mangilabot ka nga sa mga pinagsasabi mo. Leilani, ungot sa kanya ni Jade. Naaawa na siya rito. Subalit, nang tignan niya ang mukha ng iba pa nilang kaibigan, ay napabuntong hininga na lamang siya. I'm sorry, Jade. How could you? Tumayo na ito. Kung hindi niyo siya matanggap, wala na akong pakialam. Minsan lang mangyari sa akin ang magmahal ng totoo. At mahalin din ako. Kaya hindi ko pakakawalan yon. If you cannot accept him, I'm afraid I'll have to choose him. Nang mag-walk out ito, ay pinakawala na nila ang pinipigil na tawa. Everyone was laughing so hard that Rachel even shook on her food. Malakas na tinapik nito ang likod. Aray naman, Leilani, reklamo nito. Hindi nga ako mabubulunan. Dudurugin mo naman ang baga ko. Tinawanan lang niya ito bilang paghingi ng paumanhin. Pagkatapos ay niyayay na upang bumalik sa pwesto nito kay Jade. Binibiro ka lang naman namin eh. Of course, we like Ryan for you. Kahit naman sinong lalaki basta mahal ng isa sa atin, boto na kami kaagad. Ngayon pang alam namin kung gaano ka rin niya kamahal. Lalo lamang silang nagtawanan ng isa-isa. At isa-isa din silang sinabunutan. Mga mangkukulam kayo, mga bruha. Naiiyak na si Jade. Mukha nyo. Napuno ng kantsawan at tawanan ang buong rooftop. Nang magbalik na sila sa kanilang naudlot na kasiyahan. Kung sa bagay, napakarami nilang dapat na ipagsaya. Engaged na ang apat sa kanilang mga kaibigan. At siguradong si Jade na ang susunod. Jarrett just got rid of her stupid cheating boyfriend and was now recovering fast. Si Jack naman, kahit walang official boyfriend, ay hindi nawawala ng manliligaw. At hindi matapos-tapos ang pakikipag-date. Rachel, well, thinks we are looking good for their most secretive friend. Pero, isa sa mga araw na yon, sigurado magsasalita na rin ito. As for her, nalampasan na naman niya ang kota niya sa kanyang trabaho bilang isang call center agent. Malaki-laki na ang naipon niya. At malapit na ring matupad ang pangarap niyang makapag-resign sa kanyang trabaho at mag-put out na lamang ng sariling negosyo. Nakausap na niya ang mga kaibigan tungkol doon at ilan sa mga ito ay balak na makisosyo sa kanya. Things really were getting better. Lay, bakit? Buo lang po ang pangalan ko. Sansala niya sa sasabihin sana ni Frances. Thank you for your cooperation. Okay, Leilani. Itatanong ko lang kung kailan ka mag-a-announce sa amin na magkaka-boyfriend ka na. Aba, kailan pa? Nang huli kang magpakita ng interes sa lalaki So, wala akong mapag-interesan eh. Nung huling beses siyang nagkagusto sa isang lalaki, ay nabigo at nasaktan lang siya. To think na hindi naman sila naging opisyal na magkasintahan. Wala siyang binanggit noon sa kanyang mga kaibigan dahil ang gusto niya ay maging solido ang relasyon nila bago niya ipakilala ito sa mga kaibigan. Ang kaso nga, hindi nangyari yon. Since then, she had tried avoiding relationships. May mga nanliligaw pero hindi niya iniintindi yon at ibinabaling na lamang niya ang buong panahon sa kanyang trabaho.
ayaw mong gumaya sa amin? Tanong ni Frances. Kung ako sa'yo, Leilani, dumalaw ka rin ng madalas dito sa Rancho Estate. Who knows, baka makatalisod ka. Or matalisod mo si Mr. Cupido. Tulad nitong sina May at Jade. Nako, yan nga mismo ang dahilan kung bakit ayaw na ayaw kong tumungtong dito sa village nyo eh. Ayoko ng sakit ng puso. Hindi rin totoo yan, wika ni Rachel. Tignan mo ako. Tahimik lang. Tahimik lang ako magtrabaho sa hotel. Si Cherry ganun din. Nananahimik lang din yan sa opisina. Nang elite pero, hayon. At inakay pa rin ni Cupido ang mga taga-rancho sa mga pinagtataguan namin. Which only goes to show na kahit saan ka pa magtago, love will find you. Whether you are out in the open or in the deepest darkness, part of the world, dugtong ni Cherry. Huy, magandang quote yan ah. Frances was a romance writer. Kaya nga lahat ng maririnig nitong pwedeng gamitin sa mga nobela ay kukunin nito. Sige, magsalita pa kayo. Wala na bang buko salad? Sabay-sabay nilang nilingon si Rachel. Bakit na naman? Don't worry. Be happy. Hindi ko kayo uubusan ng food. Oh, Leilani Fomperada. Bakit parang wala ka raw balak mag-asawa? Man-hater ka ba? Di ba sabi ni Lord, love thy neighbor? Anong koneksyon nun? Wala. Gusto ko lang mag-English. Rachel naman. Talagang mamumuti ang buhok nila sa isang ito. I don't want to get hurt. Kaya, as much as possible, umiiwas sa mga lalaki. I don't want to fall in love because I don't want to get hurt. Lahat naman kasi ay nai-inlove at nasasaktan, wika ni Jared. Puwera si Rachel. Bato ang babaeng yan eh. Anyway, getting hurt is just a part of life. We learn from mistakes. Kaya, paano ka matututo kung hindi ka magkakamali? Ayoko magkamali. Lahat kayo ay nakita ko kung paano masaktan. She knew she was physically fit to her take no do decision. But emotionally, she also knew she was weak. Alam niyang hindi niya makakayanan ang masaktan. Ano ka ba, Rochelle? Kaya nga may mga kaibigan ka, no? Para suportahan ka at ipasalvage ang lalaking mananakit sa'yo. Laga? Of course! Pagkatapos, ay binalingan nito si Rachel. Diba? Isa-salvage mo ang lalaking mananakit kay Leilani. Okay, Tam? Si Rachel ang bahala sa'yo. Their friend just flashed her notorious and cynical smile at her. Tinapatan lang din niya ito na pinaka-sweet niyang ngiti. Kinalabit siya ni Cherry. Don't be afraid to fall in love. It's really a nice feeling and I don't want any one of my friends to miss that. Kung ibang tao, okay lang yon. Pero kayo, you are not meant to be alone for the rest of your boring lives. We all have the right to fall in love. Ayoko pa rin. Buo na ang desisyon niya. Maaaring nakikita na ninyo ang inyong mga true partner for life. Pero sino ba ang makakasiguro? Sa akin na makikita ko rin yon. You just know it. The moment he comes into your life, wika ni Frances. Or, something darating ang taong yon ng tahimik lang. No great music from somewhere. No erratic heartbeat. Napalingon silang lahat sa kaibigan nilang manunulat. Mukhang may naimbento na naman itong romantikong paliwanag sa mga kaibang biro ng tadhana. I swear it's true. Pagtatanggol nito sa sarili. When I first met Ilak, hindi ko naman naramdaman na bumilis ang tibok ng puso ko. But there was just something inside my heart that was making me feel so high whenever he was around or whenever I saw him.
Hindi ko maipaliwanag yun hanggang ngayon. Pero isa lang ang masasabi ko. Yun na yata ang pinakamasarap na pakiramdam na nararamdaman ko. Magkahalong tuwa, kaba, excitement, fear, doubt. Ibig mong sabihin, hindi ka naman talaga in love sa fiancé mong yon? Nung una, but things change. Inakbayan siya nito, at yon ay dahil sumugal akong magmahal. Tinanggap kong maaari akong masaktan kapag pinakinggan ko ang tibok ng puso ko. At nakita ka nga naming nasaktan. Paalala niya rito. Hindi ka nagsasalita noon pero nahalata ko ang nararamdaman mo. Itinuro din niya ang may kasintahan sa kanila. Kayo rin. Oo nga, sang-ayon ni May. Pero kung nasaktan man kami noon, mas masaya naman kami ngayon. Yun dapat ang nakikita mo sa amin. Imbis na ang mga negatibong nangyayari noon. She could only agree with her. Nitong mga nakakarang buwan, nang isa-isa nang natatagpuan ng mga kaibigan niya ang mga lalaking noon, ay pinag-uusapan lang nila. Nakita niyang naging kakaiba ang saya ng mga ito. Naging mas buhay ang mga ngiti ng mga ito at kumikislap ang mga mata. I'm happy for all of you, aniya. Sana nga, makita ko rin ang lalaking makakapagpasaya sa akin. Mali, singit ni Jade. Huwag kang maghanap ng tao makakapagpasaya sa iyo. Ang hanapin mo ay yung lalaking mamahalin ka ng buong buhay mo. At mamahalin mo rin siya ng lubos. Okay, sang-ayon na lang niya. Hay nako Leilani, ani ni Rochelle. Kahit ilang beses mo pang sabihin, ayaw mong magmahal dahil ayaw mong masaktan. Nakakasiguro ka ba na hindi ka nga mai-inlove? Ha? Alam ko na yan, kaya nga nag-iingat ako ng husto eh. Simple lang naman din ang explanation dyan eh. Nakakaiwas ka nga ngayon dahil hindi ka pa talaga nai-inlove. Natigilan siya. It could be true. Hindi nga ba't noong mga nakaraang buwan lang, bago pa makilala ang mga ito, ang kani-kanilang fiancé ay pare-pareho pa sila ng opinyon sa pag-ibig. Pero heto sila ngayon. Magkaiba na ang opinyon nila dahil umiibig na ang mga ito. Sinuwerte kasi sila Katwiran niya sa isip. The men they met and fell in love with loved them back. Maybe even loved them more. But she had already decided for herself. I will let you all be happy with your men, aniya. Let me be happy with mine. So, nasa na nga ba ang man mo? Oo nga. Para naman, we could let you be happy. Mga luka-luka. Ang ibig kong sabihin, let me be happy with just being me and myself. Pwede ba yun? Oo naman. Look at me, She just flashed them, her sweetest smile. See? Napakamot na lamang ng ulo ang mga ito. Ang iba naman ay pinagpatuloy na lamang ang pagkain. Hindi siya nakontento sa ginagawa ng mga ito bilang kasagutan. She wanted a solid answer. Well, maaasahan ko bang walang sino man sa inyo ang magse-set up sa akin ng isang lalaki nang hindi ko nalalaman? Ayaw mo talaga? Huling hirit ni Jade. Sina Rachel na lang. Nilingon niya ang kaibigang matakaw na ngayon at tinititigan na lamang ang plato ng pagkain, lalo na ang isang ito. Ganon? Pagkatapos niyong diligan ang mga laway ninyo, ang pagkain ko, irereto niyo ko sa mga timawang lalaking yon? Gusto niyo ba talaga ako na hindi matunawan? Kaya pala nawala na ito ng imik Nakikita kasi nito kung paano magtalsikan ang mga laway nila sa pinakamamahal na pagkain nito habang nasa kasarapan sila ng diskusyon kanina. Isipin mo na lamang ng mga worms kami, ani ni Rochelle. At yung pagkain mo ay lupa. O diba? Ang laki pa ng pakinabang mo sa amin. Nutritious. At saka hindi naman ikaw ang target namin, no?
lumabas na naman ang kamalditahan ni May. May Melvin ka na ba? Kaya bakit pa kami magpapakahirap na i-matchmake ka? Matagal ka ng hopeless case. Pagdating sa isang yon, wala nang lunas yan. Mas malala naman kayo kaysa sa akin, ano? Ibang putahe na lang ang ituloy natin. Dahil magpapakasal na kayo. Anong masama? Magpapakasal ka rin naman balang araw. Oo nga pala, no? Sabad na rin ni Jarrett sa usapan. Hindi ba at may binitawan kang salita noon, Rachel? Oo nga pala. Sabad na rin ni Jarrett sa usapan. Hindi ba't may binitawan kang salita noon, Rachel? Na kapag ka nakita mo na uli si Melvin, ikaw na mismo ang magyayaya ng kasal sa kanya. Bakit? Nakita ko na ba ang ugok na yon? Hindi pa naman ah. Ang tanong, nagpakita ka ba? Hindi. O tignan mo. Isa ka rin naman palang takot eh. Hindi ako takot, depensa nito. Hindi pa lang ako prepared. Kasing laki ng digestive system ko ang pagkakaiba ng dalawang yon. Okay, back to Leilani. Doon na lamang tayo. Umiiwas ka lang eh. Hay nako, ewan ko sa inyo. Tumayo na ito. Bit-bit ang plato ng pagkain. Huwag sana kayong matunawan lahat. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa isa pang kasubasubaybay na kwento ng pag-ibig. Maraming salamat po.